Sa pagpapatuloy ng series, habang patuloy ang paglalakbay ng dalawang bida papuntang Galia, inaasar ni Fate si Mine na kain ng kain ngunit hindi naman daw ito lumalaki. Dahil dun ay nagalit si Mine at biglang naging mabigat si Sloth, na naging sanhi ng pagkasira ng gulong ng kariton, kaya nag-ayos tuloy si Manong. Kaya habang naghihintay maayos ang kanilang grab, pumunta muna si Fate sa isang kalapit na village upang tumingin ng matutuluyan. Doon ay nakilala niya ang pinuno ng nayon na si Aaron, na isang Holy Knight. Ngunit imbis na bigyan ng matutuluyan ay hinamon nito si Fate sa isang duelo, at agad nitong natuklasan na siya ay level 1 na may higit sa 2 milyong stats. Kaya walang nagawa si Fate kundi tanggapin ang hamon ng matanda, subalit ang sword skill nito ay masyadong malayo sa kanya. Sa huli ay nag-alok pa din si Aaron ng matutuluyan para kay Fate, na may kondisyon na kailangan ng bida na magsanay sa ilalim ng kanyang gabay. Kahit medyo duda sila ni Greed, naisip ni Fate na ito ay makakabuti din sa kanya, kaya tinanggap pa din niya ang alok ng matandang Holy Knight. Maya-maya pa ay dumating si Mine, kung saan agad na nabasa ni Aaron na isa itong magaling na mandirigma. Kinabukasan, agad na sumailalim si Fate sa isang hand-to-hand combat training, dahil ito ang pinakamabuting paraan upang matuto kung paano kontrolin ang mga estadistika. Subalit sa gitna ng kanilang pagsasanay, ay biglang pumasok si Fate sa half-starvation mode, na napansin naman ni Aaron ang pagbabago ng kulay ng kanyang mata. Dahil dito ay nabasa ni Fate ang galaw ni Aaron at bigla siyang gumaling sa pakikipaglaban. Matapos ang kanilang pagsasanay, nakaramdam si Fate ng presensya ng isang halimaw mula sa kastilyo. Kalaunan, nakita naman niya ang isang larawan ni Aaron kasama ang kanyang pamilya, kung saan kamukha ni Fate ang anak nito. Sa sumunod na araw, matapos magpakita ng kahangahangang pag-unlad si Fate sa ilalim ng pagsasanay ni Aaron, nagpaalam na sila sa matandang Holy Knight na kailangan na nilang umalis kinabukasan, dahil may misyon pang kailangan tapusin si Mine. Speaking of mission, napatingin si Aaron sa kastilyo, kung saan na-curious naman rito si Fate. Kwinento ni Aaron ang pangyayari 15 taon na ang nakararaan, na ang kastilyo ay dating pag-aari niya. Habang siya ay nasa isang misyon, ay inatake ito ng mga halimaw, kung saan ang kanyang mga tao at ang kanyang pamilya ay namatay sa kamay ng Crowned Beast. Simula noon, ang kastilyo at ang kanyang pamilya ay nasa kontrol na ng Leech Lord. Nagka-interes rito si Fate at nagpasya siyang lusubin ang kastilyo, ngunit sasamahan siya ni Aaron sa pagnanais na gumanti para sa pamilya nito, habang si Mine ang bahala sa nayon. Nang makalapit sila sa kastilyo ay agad silang pinalibutan ng isang hukbo ng mga kalansay, ngunit madali lamang nila itong mga tinalo. Habang ang kastilyo ay biglang bumalik sa dati nitong buhay, bumungad sa kanila ang isang kwarto na puno ng tao, at ang pamilya ni Aaron na matagal na sa kanyang naghihintay. Habang duda si Fate sa nangyayari, ipinaliwanag ni Greed na isa lamang itong illusion spell. Kaya habang tila masaya si Aaron na muling makita ang kanyang pamilya, ay bigla siyang inatake ng kanyang anak, na agad naman niyang napigilan. Alam ni Aaron na isa lamang itong illusion, at hiniling niya kay Fate na ipaubaya na sa kanya ang kanyang anak. Habang naglalaban ang mag-ama, ipinaalam ni Greed kay Fate na ang mga kaluluwa na malalamon ng gluttony, ay hindi kailanman makakapaglakbay patungo sa kabilang buhay at magdudusa sa impyerno. Kaya nagpasya na lamang si Fate na hanapin ang Leech Lord, kung saan pinaanin niya ang isang pader at lumabas ang adik nitong mukha. Sinubukan itong kalabanin ni Fate ngunit nagsimula itong maglabas pa ng mga madaming bangkay, na humihingi sa kanya ng tulong. Sa oras na iyon, dumating si Aaron upang tulungan si Fate, kung saan nakita niya ang kaluluwa ng kanyang asawa at naalala ang huling araw na nakita niya ang kanyang mag-ina. Gumamit si Aaron ng Grand Cross upang tapusin na ang kanilang paghihirap, ngunit napansin ni Fate na ito ay masyadong mahina para sa Leech Lord. Kaya kinuha niya ang espada ng anak ni Aaron upang sila ay magsanib puwersa, at makagawa ng mas malakas pang Grand Cross, na tuluyan ng makatalo sa Leech Lord. Matapos ang lahat, nakita ni Aaron ang mga kaluluwa ng kanyang pamilya, kung saan nagkaroon siya ng pagkakataon na humingi ng paumanhin sa kanila, at may akap ang mga ito sa huling pagkakataon. Sinubukan pa ulit umatake ng Leech Lord, ngunit pinigilan ito ni Fate at nakuha niya ang skill at stats nito. Nang makabalik sila, binayaran ni Aaron si Mine na nagsabing nag-iipon siya ng pondo para sa pagpapatayo ulit ng Galia. Ito ay nagpaalala kay Aaron na kanilang pagkikita ni Mine 50 taon na ang nakakaraan, kung saan napansin niya na hindi ito tumatanda.
ibinunyag ni Mai na siya ay isang multo at hindi maaaring mamatay, habang pinagtaka naman ito ni Fate. Bago sila umalis, sinabi ni Aaron kay Fate na bumalik siya kapag natapos na niya ang kanyang misyon, dahil may mahalagang bagay siyang nais sabihin. Samantala, masaya ang magkapatid na Vlerek dahil sa pagkakakita nila sa isang bato, na may kakayahan magpagaling ng anumang sakit. Ngunit ang kanilang kasiyahan ay naputol, nang malaman nila na pinatay ang kanilang kapatid na si Hado ng isang warrior, na si Corpse. Ilang minuto lamang matapos umalis nila Fate, dumating naman sila Roxy kasama ang kanyang grupo sa nayon at pinag-usapan nila ang tungkol sa kastilyo at sa Crown Beast na nakatira rito. Maya-maya pa ay dumating si Aaron at nagpakilala ito sa kanila, habang nakilala naman nila ito bilang isang magiting na Holy Knight. Habang nagulat naman si Roxy nang malaman na kilala siya ni Aaron dahil ito ay matagal ng kaibigan ng kanyang ama at ina, habang ito din ang nagpangalan sa kanya noong siya'y ipinanganak. Nalaman din nila na nagawa ng matalo ni Aaron ang Leech Lord sa tulong ng isang mandirigma, ngunit tumanggi siyang ibigay ang pangalan dahil na din sa request sa kanya ni Fate, na huwag ibunyag ang pagkakakilanlan nito. Nang maintindihan ito ni Roxy at handa nang umalis, hiniling sa kanya ni Aaron kung maaari ba siyang turuan makipaglaban, na maaari niyang magamit sa Galya. Mabilis na sumang-ayon rito si Roxy at agad na nagsimulang magsanay ang dalawa. Samantala, nang makarating na sila Fate sa lugar kung saan ipinanganak si Mine, ipinakita sa kanya nito ang isang Chimera upang patayin. Isa itong military weapon na dating nilikha ng pamahalaan ng Galya, na kayang mabuhay ng walang hanggan basta't ang kaluluwa nito ay nananatiling buo. Kaya habang sanggol pa ito, ay nais ni Mine na lemunin ni Fate ang kaluluwa nito gamit ang gluttony, para mapuksa ang panganib. Nang simulan ng atikihin ni Mine ang kakon nito, ay lumabas ang isang malaking Chimera na may isang babae sa dibdib nito. Ito ay nagpangamba kay Fate na umatake, subalit sinabi ni Mine na ang babae ay isa ng halimaw kahit bago pa ito makipagsanib sa Chimera. Nang magsimula ng umatake ang Chimera, ay naglabas ito ng isang mainit na alon ng lava, ngunit ibinalik lamang ito ni Mine patungo sa halimaw. Pagkatapos ay inatake ni Mine ang braso ng halimaw habang ginawang bato naman ni Fate ang binti nito, subalit nag-regenerate lamang ang halimaw. Muling umatake ng mas malakas si Mine na pati ang babae ay napaaray, ngunit sa pagkakataong ito ay inilabas na ng halimaw ang kanyang wings. Dahil dito ay nagpasya si Fate na pumasok sa half-starvation mode upang palakasin ang kanyang kapangyarihan. Gumamit si Fate ng 10% ng kanyang stats at ginawang bato ang halimaw, habang binigyan naman ito ni Mine ng malakas na atake. Lumikha ang Chimera ng barikada upang muling mag-regenerate, ngunit natuklasan ni Fate ang mahinang bahagi nito at nagawa niyang mabasag ang barikada. Kaya nang lumipad na lamang ito sa ere upang doon mag-regenerate, ginamit ni Mine si Sloth upang ihagis si Fate upang habulin ang halimaw, habang gumamit naman ang bida ng 20% upang palakasin si Greed. Lumikha ulit ang Chimera ng isa pang barikada upang ikulong at sunugin si Fate, subalit hindi nito napigilan ang bida at gumawa ng direktang atake sa dibdib ng halimaw. Bago matapos ang laban, isang pangitain ang nakita ni Fate kung saan maraming bata kasama ang isang doktor, kabilang narito ang babae sa loob ng Chimera at si Mine. Nang makain niya ang kaluluwa nito, nakaramdam ng malalim na lungkot si Fate, na dulot ng pagkain sa isa sa mga katulad niya. Matapos ilibing ang babae na malinaw na kaugnay kay Mine, natutunan ni Fate na maaari siyang maging isang Chimera balang araw, kaya hiniling niya kay Mine na tapusin ang kanyang buhay, kung sakaling mawalan siya ng kontrol. Kaya niyakap siya ni Mine at sumang-ayon, habang nagpasalamat naman si Fate rito. Matapos mag-level up ni Greed at makuha ang kanyang shield form, nagpaalam na ang dalawa sa isa't isa upang tuparin ang kanilang mga layunin. Habang naglalakad, nalaman ni Fate mula kay Greed na marami ng wielder ang humawak sa kanya, at ang mga katulad niya na weapons of mortal sin, ay hindi nawawasak. Maya-maya pa ay narating na ni Fate ang pader na naghihiwalay sa kaharian at Galya, ang Sentinel City of Babylon. Nang malaman niya ang pagdating ng mga Holy Knight mula sa paglalakbay, agad-agad siyang nagsuot ng maskara, at doon ay muli niyang nasilayan ang kanyang chicks na si Roxy na palaging kumikinang. Subalit gamit ang telepathy, naramdaman niya ang isang tao sa karamihan na may masamang intensyon kay Roxy. Sa sumunod na araw, formal nang ipinakilala ang pinuno ng Holy Knight na may hawak ngayon sa Babylon at ang naglingkod sa yumaong ama ni Roxy, na si Northern,
at bumuo sila ng alyansa para maprotektahan ang Galia mula sa mga halimaw. Samantala, habang napagtanto ni Fate na napakamahal lahat ng bilihin sa bayan, ay inuudyukan pa siya ni Greed na bumili ng bagong kaluban. Subalit nang malaman niya mula sa tindero na nagkakahalaga ito ng 500 ginto, ay agad-agad siyang umalis. Kaya upang kumita pa ng mas maraming pera, lumabas si Fate upang manghunting ng mga halimaw. Doon ay nakita niya ang isang hukbo ng mga orc na paparating, subalit nang sinubukan niya itong harapin, ay trabaho na pala ito ng iba pang mga adventurer. Kaya nang may isa pang hukbo ang paparating na kasama ang kanilang leader, ay agad na sumugod si Fate habang umatake naman ang mga ito ng fire arrow. Subalit sinangga lamang ito ni Fate gamit ang bagong anyo ni Greed, na isang magic shield. Kaya sumugod siya sa mga orcs na parang si Captain America, at pinagsasagasaan ang mga kawawang nilalang hanggang sa mga ito ay matalo. Pagkatapos niya kolektahin ang tainga ng mga orcs ay pumunta siya ng guild upang ipalit ito sa ginto. Subalit ang ibang mga adventurer ay inakusahan siyang magnanakaw, at nais agawin ang mga ito sa kanya. Kaya tinuruan niya ang mga ito ng leksyon, habang ang iba naman ay lumipad at may lumabas pa. Subalit bago pa man niya kolektahin ang kanyang pabuya, biglang dumating si Roxy kasama ang kanyang grupo, na hindi siya nakilala. Ngunit nang maintindihan ni Roxy ang nangyari ay wala siyang parurusahan sa kanila, subalit kailangan magpasko ng iba sa kulungan. Samantala si Fate na inaalala ang kanilang matatamis na sandali ni Roxy, ay nahuli siya ni Roxy na hindi nakikinig. Habang siya ay hindi rin mapaparusahan, binigyan na lamang siya ni Roxy ng advice na mag-ayos ng sarili dahil siya daw ay mabantot, kaya napatakbo sa hiya ang bida. Habang iniisip na baka hindi na siya crush ng crush niya, lumapit sa kanya ang kaninang tindero ng armor shop, at nagpakilala ito bilang Jade. Nag-aalok ito ng deal na i-endorse ang kanyang negosyo dahil sa lumalaking kasikatan ni Fate bilang corpse. Agad na naikasa ang kontrata, at nabigyan si Fate ng bagong makeover. Subalit nagulat si Fate dahil sinisingil siya ng kalahati, na akala niya libre. Habang suot na niya ang kanyang pang-Christmas party, napansin niya ang isang grupo ng kalalakihan ng may pinagkakaguluhan. Nang nakiisyoso siya ay lumabas ang sexy na babae, at ito'y napatingin sa kanya. Habang hindi niya maialis ang kanyang mga mata rito, ay lumapit ang babae at ikinagulat ni Fate na alam nito ang kanyang pangalan. Nagpakilala ito bilang Heiress of Lust, isa sa may mga skill ng Deadly Sin. Nag-usap ang dalawa ngunit kung saan-saan napapatingin ang mata ni Fate, kung saan inihayag ni Heiress na dahil ito sa kanyang skill na Lust, na kayang akitin kahit anong edad at kasarian. Ibinunyag ni Heiress na matagal na niyang sinusubaybayan si Fate bago pa man niya ma-activate ang kanyang gluttony skill. Subalit ang tunay na dahilan kung bakit nais ni Heiress makausap si Fate, ay mayroon siyang malaking plano, bilang guardian ng isang kaharian. Habang ipinaliwanag niya kung paano ipinapanganak ang mga malalakas na halimaw dahil sa hinanakit na bumubuo sa kamatayan at pagdurusa, hinalintulad niya rin ito sa mga mahihirap na tao na may hinanakit sa mga Holy Knight. Ang kanyang layunin ay magsilang ng isang crowned human na magliligtas sa kaharian, kaya planong paslangin ang nag-iisang Holy Knight na minamahal ng mga mahihirap, na si Roxy. Ang resultang pagsabog ng hinanakit ay tiyak na magiging sanhi ng pagsulpot ng isang crowned human. Ikinagalit ni Fate ang lahat ng kanyang narinig at umalis na may galit sa plano ni Heiress, habang sinusumpa niyang poprotektahan si Roxy. Isang balita ang natanggap ni Roxy tungkol sa pagkawala ng isang grupo ng mga sundalo na ipinadala sa Galia, kaya agad naghanda ang kanyang grupo upang iligtas ang mga ito. Samantala, natuklasan ni Fate mula kay Jade na kailangan ito ng isang uri ng magic crystal, upang makagawa ng custom na kaluban para kay Greed. Kaya agad din siyang tumungo ng Galia upang humanap ng mga ito. Subalit agad siyang sinalubong ng mga orc at agad naman niya itong mga hinarap, habang sila Roxy naman ay naliligaw dahil hindi gumagana ang kanilang compass, dahil sa maulap na panahon. Dahil hindi makakuha ng gabay mula sa mga bituin, nakapagpasya na lamang sila na sundan ang mga bakas ng mga orcs. Sinubukan magpahinga ni Fate mula sa mahabang pakikipaglaban, subalit dinalaw siya ng mga kanyang pinatay tulad ng babae mula sa Chimera, ilang mga halimaw, at ang Holy Knight na si Hado, na hinila siya pababa. Agad siyang nagising at gamit ang kanyang night vision skill, ay nakita niya ang ilang paparating na crowned beast na mga salamander. Mabilis na inatake ito ni Fate, ngunit napagtanto niya na may isang bagay na kumokontrol sa kanila.
Sa ibang dako, inatake din ng mga salamander ang grupo ni Roxy at wala silang laban sa mga ito. Ngunit dumating si Fate sa tamang oras upang iligtas si Roxy, at kinarni niya ang mga dambuhalang butiki. Matapos matalo ni Fate ang lahat ng halimaw, nagpasalamat sa kanya si Roxy at ang mga kasama nito, habang napansin naman nila ang kakaibang simbolo sa noo ng mga halimaw. Pagkatapos matunton ang kani-kanilang destinasyon, ay muling nagpasalamat sa kanya si Roxy, habang naghiwalay na ng landas ang dalawa upang magpatuloy sa kanilang mga layunin. Habang naglalakbay si Fate, napadpad siya sa isang parte ng kagubatan na napapaligiran ng mga estatwa ng mga halimaw. Nakita rin niya doon si Ares, subalit nang sinubukan niya itong sundan ay bigla itong nawala, ngunit bumungad sa kanya ang isang coreless na chimera. Habang napansin niya na tila nagising na ang tatlong kasama nito, ay biglang may malakas na pagsabog ang nangyari sa direksyon nila Roxy. Tatlong chimera ang umaatake sa grupo ni Roxy, na mas mahina kumpara sa nakalaban nila Fate dahil ang kanilang mga core ay mga orcs. Subalit to the rescue na naman si Fate sa kanyang chicks, at itinuro niya rito kung paano nila magagawa na matalo ang mga chimera. Kaya nang sumugod ang dalawa ng magkasama, inatake ni Fate ang paa nito upang bumagsak, habang si Roxy ang baalang tumapos sa core ng chimera. Subalit matapos nilang tapusin ang pangalawang chimera, ang pangatlong chimera ay gumawa ng isang malaking butas sa lupa, na pareho nilang ikinahulog. Kinuha ni Fate si Roxy upang protektahan ito sa pagkahulog, habang nagtiwala naman sa kanya si Roxy. Nang magising si Fate mula sa malalim na pagkahulog, napansin niya na nalaglag ang kanyang maskara, kaya nang magising si Roxy ay agad niyang sinuot ito. Dahil sa natamong sugat ni Roxy, nagpa siya ang dalawa na magpahinga at magkausap ng kaunti. Nang mapatitig sa kanya si Roxy, sinabi nito na si Fate bilang corpse ay nagpapaalala sa kanya ng isang espesyal na tao, na nararamdaman niya na parang nasa tabi niya lamang ito. Subalit habang maligayang-maligaya si Fate sa kanyang naririnig, ay biglang umextra ang kanyang sore eyes, na nagpapaalala sa kanya na pumatay. Agad siyang tumakbo palayo upang hanapin ang halimaw, kung saan ito pala ang chimera. Subalit agad na inatake ni Fate ang core ng chimera at inatake ito na parang wala nang bukas, hanggang sa ito ay matalo. Nakita niya ang parehong simbolo sa noo ng halimaw, na nagpapaalala sa kanya na plano ito ni Ares upang patayin si Roxy. Kasabay ng pagdating ni Roxy ay ang pagguho ng maliit na bahagi ng kuweba, at isang malaking istruktura ng mga magic crystal ang lumabas, na swerteng hindi na kailangan pang maghanap ni Fate. Habang muling nakasama ni Roxy ang kanyang grupo, isang misteryosong mandirigma naman ang ipinakita, na may katulad ng maskara ni Fate. Isang buwan ang nakalipas, kinumpronte ni Roxy si Fate dahil sa maraming reklamo ng karahasan laban sa kanya, na nagdulot ng injury sa 57 na lalaki. Bagamat depensa ni Fate na sila naman daw ang humamon sa kanya, kailangan pa din daw niyang magpasko sa kulungan at hinamon siya ni Roxy sa isang duelo. Kaya walang nagawa si Fate kundi tanggapin ang hamon ng kanyang chicks, na hindi tinanggal ang kaluban dahil ayaw niya itong masaktan. Nang magsimula ang kanilang laban, alam ni Roxy na hindi siya sineseryoso ni Fate, kaya pinunteriya niya ang maskara nito at nagbanta na ibubunyag niya ang pagkakakilanlan ng bida, kung hindi ito magseseryoso sa laban. Dahil doon ay napilitan si Fate na bigyan ng kaunting trick ang kanyang chicks, nang gumamit siya ng isang Holy Knight technique, na ikinagulat ni Roxy. Subalit nang makukuha na ni Fate ang kalamangan sa laban, nawala ang kanyang atensyon nang mapansin niya ang pendant na suot ni Roxy, na gawa mula sa gemstone na ibinigay niya sa kanya. Natalo si Fate sa laban ngunit hindi siya parurusahan ni Roxy, sa halip, ay nakilala nito na ginamit ng bida ang sword style ni Aaron, na siya nga ang sinumpang lalaki na binanggit ng matanda, kaya nais sana siyang tulungan ni Roxy. Subalit tinanggihan ito ni Fate at saka umalis, habang tahimik na nagpapasalamat kay Roxy. Kalaunan, habang napapaisip si Fate sa sinabi sa kanya ni Mine, na kailangan niyang maabot ang maximum human level na tinatawag na Domain of E, upang matalo ang Divine Dragon, ay biglang umalingaw-ngaw ang emergency alarm sa buong lungsod. Dahil lumalabas na isang stampede ng mga halimaw na tinatawag na Death March, ang papalapit ngayon sa Babylon. Agad na kumilos si Fate, habang napansin niya ang grupo nila Roxy na naghahanda na ding pigilan ang paparating na mga halimaw. Subalit napansin nilang dalawa ni Greed na may kung ano sa ilalim ng lupa ang papunta sa kinaroroonan nila Roxy, kaya gumamit si Fate ng mas malakas na arrow gamit ang kanyang half-starvation mode,
upang palitawin ang isang malaking slime sa ilalim ng lupa. Biglang umatake ang slime at naglabas ito ng acid rain, habang prinotektahan naman ni Fate ang kanyang sarili gamit ang shield form ni Greed. Pagkatapos ay inatake ito ni Fate gamit ang 10% ng kanyang stats, ngunit nahati lamang ito sa maraming bahagi, habang ang isa ay sumugod kina Roxy. Mabilis niyang tinunaw ang tatlo gamit ang Holy Cross skill, habang hinabol naman niya yung isa at gumamit siya ng 20% ng kanyang stats, para sa isang napakalakas na atake. Subalit kahit nakuha na ni Fate ang kaluluwa nito ay hindi pa din ito namatay. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang misteryosong mandirigma na may kaparehong maskara ni Fate, at kutob ng bida na ito si Ares. Napagtanto ni Greed na hawak nito ang mortal weapon na Envy, o kilala bilang Black Gun Blade, habang lumalabas na ito din ang kumokontrol sa mga slime. Matapos sadyain magpalamon ni Fate sa tatlong slime upang tapusin ang mga ito gamit ang corrosion magic, natuklasan niya na ang kanyang stats ay umabot na sa maximum level para sa isang tao, at ang karagdagang pagtaas pa nito ay magdadala sa kanya sa tinatawag na Domain of E, kung saan inhuman lamang ang kayang makagawa. Kaya inatake ni Fate ang misteryosong mandirigma ngunit hindi man lang ito tinablan, dahil paliwanag ni Greed na ito ay nagawa ng umangat sa Domain of E. Sinubukan pa din umatake ni Fate ngunit wala siyang laban sa misteryosong mandirigma, habang nagawa siyang masugatan gamit ang gunblade nito. Kaya nang tatapusin na siya ng misteryosong mandirigma, ay willing na si Fate na ibigay ang lahat, maabot lamang ang kapangyarihan na kinakailangan upang matalo ang kalaban. Sa sandaling iyon, nagawa na din ni Fate na makapasok sa Domain of E, na ikinagulat ng misteryosong mandirigma. Sa pagkakataong ito, nagawa na ni Fate na makasabay sa lakas ng misteryosong mandirigma, at nagawa niyang masira ang maskara nito. Lumalabas na ang misteryosong mandirigma ay walang iba kundi si Northern, ang Holy Knight na kasamahan ni Roxy. Subalit biglang gumamit si Northern ng isang pito, upang tawagin ang Divine Dragon, na may layunin na patayin si Roxy tulad ng kanyang ama. Sinubukan itong habulin ni Fate ngunit pinigilan siya ni Northern, sinama na niya pati kamag-anak ni Rimuro. Maya-maya pa ay dumating na ang Divine Dragon sa lokasyon ng Royal Army, kung saan walang pag-aatubiling inatake nito si Roxy, ngunit nagawa pa din makarating ni Fate sa eksaktong oras upang protektahan ang isa sa mga espesyal na tao sa kanyang buhay. Gayunpaman, tuluyan ang naibunyag ang tunay na pagkakakilanlan ni Fate kay Roxy, habang maramdaming bumati naman ang bida. Masaya si Roxy na muling makita si Fate, ngunit ikinagulat niya ang kulay pulang mata ng bida. Humingi ng paumanhin si Fate dahil sa pagsisinungaling sa kanya, at saka umalis na iniwan si Roxy na umiiyak. Muling hinarap ni Fate ang kanyang mga kalaban at gumamit ng Grand Cross upang maparalisa ang Divine Dragon, at malabanan si Northern ng one-on-one. Subalit dahil sa ginawa ni Fate na pagpilit na makapasok sa Domain of E at paggamit ng sobrang kapangyarihan upang maparalisa ang Divine Dragon, ay naabot na niya ang kanyang limitasyon at nahihirapan na siyang makasabay sa lakas ni Northern. Kaya sa isang was-iwas ng espada ni Northern ay nagawa nitong maputol ang braso ni Fate. Ngunit nang tatapusin na ni Northern ang laban, ay sinaksak siya ni Fate sa dibdib na gumamit ng illusion magic. Sinadya ni Fate na isakripisyo ang kanyang kaliwang braso, upang mahuli niyang nakababa ang depensa ni Northern. Nang tapusin na ni Fate si Northern at lamunin ang kaluluwa nito, nakita niya na lamang ang kanyang sarili sa isang kakaibang lugar, kasama si Luna, ang babae mula sa core ng Chimera. Nagpasalamat si Luna kay Fate dahil winakasan niya ang kanyang pagdurusa, ngunit humingi din ito ng tawad at nagsimulang masira ang kinatatayuan ng bida, na makikita ang lahat ng kanyang biktima. Na-realize ni Fate na ito ang pumipigil sa kanyang gluttony na magwala, ngunit itinanggi na ito ngayon ni Luna dahil kung lalamunin ni Fate ang Divine Dragon, siya ay mawawala sa kanyang sarili. Nang tuluyan mahulog si Fate, biglang lumitaw ang human form ni Greed, upang iligtas siya at tulungan na makaahon. Nagpasalamat si Fate sa babala ni Luna, ngunit sinabi ng bida na hindi niya maaaring pabayaan ang Divine Dragon, at kailangan itong matalo. Nang makabalik sila sa tunay na mundo, ay kasabay din ito ng muling paglaya ng dragon mula sa pagkakaparalisa. Agad na umaksyon si Fate nang ihagis niya ang kanyang talking espada upang umatake, at sinundan ito ng malakas na uppercut sa baba ng Divine Dragon. Pagkatapos ay pinutol niya ang mga pakpak ng Divine Dragon upang ito ay bumagsak sa lupa,
habang ginamit niya ang kanyang buong kapangyarihan para hatiin ang atake ng halimaw, at humantong sa katapusan ng Divine Dragon. Matapos lamunin ni Fate ang stats ng dragon ay binalot siya ng matinding sakit, na kung hindi niya ito malalabanan ay sasakupin siya ng gluttony, at magiging malaking threat siya sa buong sangkatauhan. Kaya inilipat ni Fate ang lahat ng kanyang stats kay Greed, na nagbukas sa panibagong anyo ng kanyang partner, na isang magic staff. Sa pamamagitan nito, siya ay magiging mahina upang makasakit ng sinuman, kapag siya ay nawala sa sarili. Sa sandaling iyon, dumating si Mine upang tuparin ang kanyang pangako kay Fate, na tapusin ang buhay ng bida bago ito mawala ng kontrol. Subalit biglang dumating si Roxy upang iligtas si Fate, na ipinapahayag na kahit anong kapangyarihan o kahit ano pang itsura ng bida, ay hinding-hindi siya kamumuhian ni Roxy, at tanggap kung sino siya. Sa sandaling iyon, napansin ni Fate na kumalma ang kanyang gluttony, at napagtanto sa kanyang sarili na nais din niyang iligtas siya ni Roxy. Umalis na si Mine habang tuluyan ng nawalan ng malay si Fate, at bumagsak sa mga hita ni Roxy. Makalipas ang isang linggo, nagising si Fate mula sa mahabang pagkakatulog, at napagtanto na wala na pala ang kanyang braso. Maya-maya pa ay dumating si Mine na kasama si Ares, na tila hindi pa din ito okay kay Fate. Ibinigay nito si Greed sa kanya at sinabi na pumunta pa daw sila sa kalagitnaan ng Gallia upang makuha lang ito. Nang mapunta ang usapan nila kay Northern, ipinaliwanag ng dalawa na ito lamang ay isang puppet na kontrolado ni Envy, at ang tunay na katawan ay ang mortal weapon mismo. At dahil hindi nasisira ang mga mortal weapon, ay itinapon ito ni Mine sa kasuluk-sulukan ng Gallia, na malayo sa mga tao. Ipinaliwanag ni Ares na ito rin ang nagplano upang patayin si Roxy at makagawa ng Crowned Human, kung saan siya mismo ay nahulog din sa kalokohan nito. Kaya kailangan nila ang tulong ni Fate sa isang layunin, na silang mga Deadly Sin Holder lamang ang kayang makagawa. Pumayag si Fate sa alok nito, basta't hindi na nila gagambalain pa si Roxy, at para na din malaman kung bakit siya ang pinili ng gluttony skill. Subalit ibinunyag ni Ares na kailangan iwan ni Fate si Roxy, sapagkat masyadong delikado para kay Fate na makita ito dahil sa kanyang gluttony, na sinang-ayunan naman ng bida. Kalaunan, nagdala si Roxy ng mga prutas para kay Fate, ngunit ikinagulat niya nang wala na ito sa kanyang kwarto. Nakita ni Roxy ang iniwan na sulat ni Fate para sa kanya, na humihingi ng kapatawaran sa biglaang pag-alis nito, at nangako na babalik sa kanya balang araw. Naalala ni Roxy ang unang pagtatagpo nila noong sila ay mga bata pa lamang, habang nangako din siya na magiging mas matatag, sa muling pagkikita nila ni Fate. Sa ibang dako, ginamit ni Fate ang bagong ultimate skill ni Greed na tinatawag na Twilight Healing, upang maibalik ang naputol niyang braso. Habang ang dalawang babae ay babalik na sa capital, si Fate naman ay nagpasyang manghunting ulit ng mga halimaw, kasama ang kanyang partner na si Greed. At dito na nagtatapos ang anime series. Maraming salamat sa panonood.